kami. Itakas mo kami rito, parang awa mo na. At bakit ko naman gagawin yon? Para kami ang mapahamak? Hindi ako tanga gaya nyo. Bakit? Bakit kayo pa? Ano nagawa namin kasalanan sa inyo? Bakit nyo ito ginagawa sa amin? Naging mabuti kami sa inyo. Simple lang. Utu-utu kasi kayo. At syempre, para kayo ang dumugi ng mga tao at hindi kami. Paalam, kaibigan kong utu-utu. Pagdusahan niyo ang kasalanan na ako may kagagawan. Taon 2003. Kapis. Isang dalaga ang nagbalik sa baryo kung saan naninirahan ang kanyang mga magulang. Subalit halos gumuho ang mundo niya nang mapag-alaman na patay na pala ang mga yon. Sino? Sino ang gumawa nito sa kanila, tiya? Gusto kong malaman kung bakit. Bakit sila pinatay? Anong kasalanan nila para gawin sa kanila to? Tumahan ka na, Gemma. Umalis na muna tayo rito. Hindi tayo pwede magtagal sa lugar na ito. Lalo ka na. Walang sino man ang dapat na makaalam na anak ka nila. Bakit hindi niyo muna sabihin sa akin kung sinong pumatay sa kanila, tiya? At bakit nila yun ginawa? Saka na ako magpapaliwanag dahil maging ako ay hindi ko rin alam kung sino-sino sila. Sino-sino? Ibig sabihin, marami po sila? May mga paparating. Tayo na, bilis. Hindi tayo pwede makita rito, Rosana, kung gusto mo pang makapaghiganti. Wala nang nagawa pa si Rosana nang hatakin siya ng tiyahin niyang si Gemma, paalis sa dating kinatitirikan ng bahay ng itay at inay niya, na ngayon ay sira-sira na dulot ng pagkasunog. Si Rosana ay galing sa Maynila at doon nagtatrabaho, kaya naiwan ang mga magulang niya sa probinsya. Pero di kalaunan, lumipat din ito sa isang baryo kung saan walang nakakaalam na may anak silang dalaga. Ilang taon rin ang pananatili ni Rosana sa Maynila. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng panggastos sa kanyang mga magulang. Ang totoo niyan, galing talaga sila sa lahi ng mga mambabarang. Pero mas pinili nila na ibaon na sa limot ang tungkol doon. Namuhay bilang mga normal na walang alam sa itim na salamangka. Tanging si Gemma lamang ang nagpatuloy sa gawaing yon na pinagkakakitaan niya pa. Pero hindi inaasahan ni Rosana na sa pagbalik niya, ang tanging madadatnan niya lamang ay ang pinaghalong abo ng katawan ng kanyang mga magulang at ang abo ng mga nasunog na gamit. Kung hindi pa pala ako umuwi, hindi ko pa malalaman na patay na pala sila. Wala ba kayong balak sabihin sa akin yon, tiya? Hindi naman sa ganoon, Rosana. Kung alam mo lang, lagi akong sinasabihan ng inay mo na kung ano man ang mangyari sa kanila ay huwag kong ipaparating sa'yo dahil ayaw nila mag-alala ka at para maipagpatuloy mo ang maganda tahimik mong buhay sa Maynila. Kaya pinaniniwala niyo lang ako na buhay sila kahit hindi naman talaga. Wala akong balak makipagtalo sa iyo, Rosana. Pero kung gusto mo maghiganti, tutulungan kita. Gusto ko ring malaman kung sino ang mga walang hiya na gumawanan sa kapatid ko at sa asawa niya. Ano pong ibig niyong sabihin, tiya? Teka, hindi pa kalapit lang ng baryong ito ang baryo kung saan nakatira si Nainay? Bakit wala kang ginawa? Nambabarang ka, hindi ba? At may kakayahan ka na palisin at pigilan sila, pero bakit hinayaan niyo lamang na mangyari yon? Yun na nga ang hindi ko matanggap. May kliyente ako noon at pinadayo pa ako sa kabilang baryo, kaya hindi ko namalayan yung mga nangyari. Kung magtutulungan tayo, madali nating magagawa ang paghihiganti. Pero tiya, alam kong mabait kang bata at pinalaki ka nilang hindi gumagamit ng anumang salamangka na meron sila. Pero isipin mo ito, Rosana.
Pinatay nila ang mga magulang mo nang walang kalaban-laban. Naiisip mo ba kung paano sila sumigaw? Nagmakaawa na itigil ang pagpapahirap sa kanila, pero hindi nakinig ang mga walang hiya na pumatay sa kanila. Nagbingi-bingihan lamang. At yun din ang gagawin natin, basta tulungan mo ko. Magtulungan tayo, Rosana. Anong gusto mong gawin ko, tiya? Hindi ako maaaring pumunta sa Baryo Masilang dahil kilala na nila ako. Pero ikaw, walang nakakakilala sa iyo doon, kaya malaya kang makakakilos at alamin mo kung sinong pumatay sa mga magulang mo. At kapag nangyari yon, magtutulungan tayong patayin sila. Ayos ba yun sa'yo, ha? Mahal kong pamangkin. Hindi na sumagot pa si Rosana, tila nag-iisip sa kanyang magiging desisyon. Inaamin niyang nangako siya sa itay at inay niya na kailanman ay hindi siya gagawa ng anumang ikadidismaya nila, lalo na ang paggamit ng itim na salamangka dahil masama raw yun. Gustong-gusto niyang maghiganti pero naiisip niya rin ang palaging sinasabi ng Inay Mabel niya na ang paghihiganti ay walang magandang maidudulot kahit kanino paman. Pero paano naman ang hustisya na nararapat para sa kanila? Napahugot siya ng malalim na hininga. Kahit may parte man sa puso niya na tutol, ngunit mas sumasang-ayon siya sa sinasabi ng kanyang isip na kailangan niyang bumawi sa gumawa noon sa kanyang mga magulang. Isang araw. O siya, itong magiging kwarto mo. Malinis na yan, ha? Basta buwan-buwan, bibigyan mo lang ako ng perang napag-usapan natin. Kasama na doon ang tubig, kuryente at upa mo. Wala ka nang poproblemahin kundi pagkain mo na lamang, iha. Sige po. Maraming salamat po, Manang. Mabait naman ang mga kasama mo rito sa bahay. Basta marunong ka lamang makisama. Basta kung may problema man o may kailangan ka, sabihin mo lamang sa akin. O siya, mauna na ako sa iyo, ha? Maraming salamat po. Pagkasara ng pintuan ay agad niya nang inayos ang kanyang mga gamit. Maliit lang ang kwarto pero sapat na para sa kanya. Panandalian lamang naman siyang mananatili doon. Nasa Baryo Masilang na siya ngayon at nangungupahan para may matuluyan. Hindi niya alam kung paano magsisimula sa plano, pero ang sabi naman sa kanya ng kanyang tiya Gemma at nung babae kanina ay makisama lamang siya sa mga tao roon at madali siyang makakakuha ng impormasyon. Sumapit ang gabi. Nakaramdam na siya ng gutom kaya napagpasyahan niyang lumabas para bumili. Pinagtinginan siya ng iba pang nangungupahan na parabang sinusuri, habang ang iba naman ay parang walang pakialam. Pagkalabas niya sa paupahan, hindi naman siya nahirapang maghanap ng tindahan dahil kalapit lamang ng bahay na yon ay mayroon na siyang nakita. Pagkarating niya ay agad na siyang bumili ng pagkain. Pero habang hinihintay ang pagbalot ng tindera sa mga pinamili niya, nakarinig siya ng tawanan ng mga kalalakihan. Paglingon niya, isang grupo ng magkakabarkada ang pinagtutulungan ang isang lalaki na halata namang walang laban sa kanila. 5 kasi ang miyembro ng grupo at bata pa ang lalaki. Kung tatantyahin ay mga 17 anyos pa lamang. Nakaramdam ng awa si Rosana sa binatilyo. Gusto niya itong tulungan pero naalala niya ang kanyang misyon. Hindi siya pwedeng masangkot sa anumang gulo dahil baka mahirapan siyang makisama sa mga taga roon. Hay, nagsimula na naman sila. Bakit po walang pumipigil sa kanila? Bakit parang pinapanood lang ng mga taong ginagawa nila sa bata? Hindi ba sila naaawa? Ay nako iha, baguhan ka lang rito ano? Alam mo kasi ang grupo niyang sina Rowel ang naghahari-harian dito. Paano? Anak ba naman ng alkalde kaya walang sumusubok na kalabanin siya o makialam sa mga ginagawa niya? Pero kawawa naman po yung bata.
Huwag mo na lang pansinin. Magkunwari ka na lang na wala ka nakikita para hindi ka madamay. O, eto na nga pala ang pinamili mo. Salamat ha, bumalik ka ulit. Lalakad na sana pabalik si Rosana, ngunit natigilan siya nang mas lalong nagkagulo dahil sa 3 lalaking dumating. Nag-away-away ang mga yun at imbis na awatin ng mga taong naroon kagaya kanina, wala rin silang ginawa. Parang ang natutuwa pa sila habang pinapanood ang nag-aaway. Naguluhan tuloy si Rosana. Paano siya makikisama kung ganoon pala ang ugali ng mga tao sa baryong yun? Parang ang hirap pakibagayan. Kung tutuusin, sanay naman siya na makakita ng gulo o mga nag-aaway dahil mas doble pa roon ang nakikita niya sa Maynila. Maliban nga pala sa kanila. Ay, ang mga kabataan nga naman talaga, oo. Sino po sila? Yan ang grupo ni Marlon. Sila lang ang may lakas ng loob na kalabanin si Ruel. Parating nagkakainitan ng 2 grupo na yan. Pero gaya ng sinabi ko kanina, huwag mo na lamang silang pansinin. Titigil rin yung mga yan kapag tumba na ang isang grupo. Kahit medyo may kaba sa dibdib ni Rosana, lakas loob pa rin siyang dumaan kung saan nag-aaway ang mga kalalakihan. Wala naman siyang ibang alam na daan pabalik sa kanila. Ilang hakbang na lang sana at makakalayo na siya, ngunit biglang may bumangga sa kanya. Mabuti na lamang napasandal siya sa isang poste nang mabangga siya ng isang lalaki na kasama sa mga nag-aaway. Ayos ka lang, miss. Pasensya na, ha? Ako nga pala si Jandy. Ikaw, anong pangalan mo? Hoy, Ugok! Nakikipagharutan ka na dyan. Meron pang kalaban dito. Alam mo, parang pamilyar ka sa akin. Pero saka na lang tayo magkwentuhan, ha? May tatapusin lang kami. Dumiretso na si Rosana sa inuupahang bahay at hindi na nakapagsalita pa. Napaisip rin siya dahilan para makabuo ng plano. Yung grupo ni Jandy na nagpakilala sa kanya, pwede niyang magamit dahil mahilig naman sila sa gulo. Kaya hindi malabo na may alam ang mga yon sa kaguluhan na nangyari noon sa kanyang mga magulang. Habang kumakain, yon ang kanyang iniisip. Ang kailangan lang niyang gawin ay mapalapit sa grupong yun para makakuha ng impormasyon. Isang umaga, kagagaling lang niya para makipagkita sa kanyang tiyahin para ipaalam na mayroon na agad siyang plano. Sumang-ayon naman yon sa kanya. Habang naglalakad ay palingon-lingon rin siya sa paligid na parabang may hinahanap at hindi nga siya nagkamali. Nakita niya ang 3 lalaki na nagtatawanan sa isang kubo. Ang grupo na kumalaban kina Ruel. Pasimple siyang lumihis ng daan papunta roon at kunwaring nadapa para mapansin ng 3 kalalakihan. Hindi naman siya nagkamali dahil agad na nagsitakbuhan ng mga yun, maliban lamang sa isa. Ang unang lumapit, si Jandy na nagpakilala sa kanya. Ayos ka lang? Oy, dahan-dahan. May masakit pa sa'yo, miss? Oo. Ayos lang ako. Salamat. Gusto mo ba doon ka muna sa kubo? Ipahinga mo muna yung paa mo. Tara, gusto mo buhatin na kita? Ay nako, mangtsatsansing ka na namang ugok ka. Nang makarating sila sa kubo kung saan tumatambay ang mga lalaki, ay agad siyang pinaupo ng mga ito. Medyo naiilang pa si Rosana dahil pansin niya ang pagtitig sa kanya ng isa pang lalaki na hindi tumulong para tumayo siya. Parang kinikilatis siya nito. Hindi rin maganda ang kanyang pakiramdam sa lalaking yun. Hindi niya rin maintindihan kung bakit. Bakit ka nadapa kanina? Hindi mo ba nakikita yung dinadaanan mo? Parang ganun na nga, pero salamat sa pagtulong nyo, ha? Wala yun. Ako nga pala si Renzo. Maaasahan mo pagdating sa kagipitan. Sus, yabang. Ako naman si Jandy.
tingin ko natatandaan mo naman ako. Ikaw yung babaeng natamaan ko nung hinagis ako nung aso ni Ruel, di ba? Jandy, ang pinakagwapo sa aming tatlo. Ikaw pre, di ka magpapakilala? Hayaan mo na yan. Mainit lang ang ulo niyan ngayon, pero mabait yan. Marlon ang pangalan niya. Ayos lang. Ako naman si Rosana. Ang totoo niyan, bago lang ako dito kaya wala pa akong kakilala. Kung ayos lang sa inyo, pwede ko ba kayong maging kaibigan? Oo naman, pwedeng-pwede. Kung gusto mo, maging kaibigan na rin eh. Natawa na lamang si Rosana habang si Renzo naman ay napailing sa pinagsasasabi ng kanyang kaibigan. At ang isa naman na nagngangalang Marlon ay tahimik lang sa isang tabi habang nakatingin sa malayo. Ilang araw ang lumipas, hindi nga nabigo si Rosana na mapalapit at maging kaibigan sina Renzo, Jandy at Marlon. Pagminsan pa nga ay binibisita siya ng mga ito sa inuupahan niya at minsan ay doon na kumakain. Madalas rin siyang ipasyal ng mga yun at ilibot sa baryo kung saan pabor naman kay Rosana dahil nagiging mas pamilyar siya sa lugar at nakakakilala rin siya ng mga tao na batid niyang ang ilan sa mga yun ay kasama sa mga pumatay sa kanyang mga magulang. Naging mabuting kaibigan naman sa kanya ang tatlong lalaki, lalo na si Jandy, na may pagkamakulit at pilyo rin. Minsan pa nga ay inaasar siya nito. Si Renzo naman ay seryoso lamang, nakikitawa rin paminsan-minsan sa mga biro ni Jandy. Habang si Marlon naman hindi masyadong napalapit sa kanya, gayunpaman paminsan-minsan ay kinakausap din siya nito, ngunit madalang lamang. Minsan rin ay nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, pero agad na umiiwas kapag siya ay tumitingin na. Hindi naman yun binibigyang pansin ni Rosana. Para sa kanya, wala naman siyang pakialam kung hindi siya masyadong mapalapit kay Marlon dahil sina Jandy at Renzo lang ay sapat na para mapagkunan niya ng impormasyon. Maiba nga pala ako kasi may mga naririnig ako sa labas na nagkaroon daw ng gulo dito nung mga nakaraan lang. Meron daw mag-asawang napagkamalang mangkukulam kaya pinatay. Totoo ba yon? Hindi lang sila basta napagkamalan. Totoo talagang mangkukulam sila. At ang masaklap pa, nang bibiktima sila ng kung sino-sino lang kahit wala namang ginagawa sa kanila. Tama siya. Marami ng mga nagkalat na mangkukulam o mambabarang rito sa baryo natin. Pero umalis rin dahil kay Mang Bencio. Isang magaling na albularyo na lumalaban sa mga ganong klaseng nilalang. Pero yung mag-asawang yon, matapang ang apog kaya hindi umalis at nagpatuloy lang sa pangungulam sa mga inosente. Oo, ang kapal nga ng mukha ng mga yun para manatili dito eh. Nagkataon na nagkasakit noon si Mang Bencio, kaya ayun, taong bayan na mismo ang kumilos para paalisin sila. Ay hindi, para patayin pala. Sinunog ang bahay nila, buti nga yun sa kanila, total masasama ang mga ugali nila. Napakuyom na lamang ng kamao si Rosana, galit na galit sa kanyang narinig. Mas tumindi ang sakit sa kanyang dibdib nang marinig ang kwento ng dalawang lalaki. Gusto niyang pagsusuntukin ang muka ng mga yon at huwag tigilan hanggang sa hindi na gumagalaw. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi rin siya naniniwala sa sinasabi ng mga ito tungkol sa dahilan kung bakit pinatay at sinunog ng buhay ang kanyang mga magulang. Batid niya sa kanyang sarili na hindi yon magagawa ng inay at itay niya dahil matagal nang tumigil ang mga ito sa paggamit ng itim na salamangka o pangungulam. Napagbintangan lamang ang mga yun ang tanging pinaniniwalaan niya at pinanghahawakan. Kilala niyo ba kung sinong sumunog dun sa mag-asawa? Bakit gusto mo malaman? Wala lang. Pero, basta gusto ko lang malaman. Interesado kasi ako eh. Ganun ba? Teka. Ang alam ko, isa sa mga yun si Mang Kaloy. Yung mangingisda na pinakilala namin sa'yo kahapon. Tanda mo yun?
Malaki ang galit nun sa mga mangkukulam dahil biktima ng kulam ang asawa niya. Mang Kaloy? Ipinakilala? Oo. Saan nga siya nakatira? Pati naman bahay niya gusto mo nang malaman ngayon. Mukhang interesado ka talaga. Ay, hindi naman. Ang totoo niyan, sayang kasi hindi ko naabutan yung pangyayaring yon. Kasi kung nandito lang ako, baka nakisama rin ako sa kanila. Sige, mauna na ako sa inyo. Gusto ko na magpahinga, nakakapagod kasi. Ang dami nating pinuntahan. Sigurado ka? Hatid ka na namin. Hindi na, ayos lang ako. Samahan mo na lang dito si Jandy. Mukhang hindi pa siya tapos mamingwit eh. Agad na siyang umalis at hindi na hinintay pang sumagot ang kaibigan. Nasa tabi kasi sila ng ilog at namimingwit. Silang tatlo lamang ang naroon. Hindi nakasama si Marlon dahil dumating na raw ang mga magulang niya galing sa kabilang baryo. Nang makalayo si Rosana ay doon na nagsibagsakan ang kanyang mga luha na kanina niya pa pinipigilan. Hindi niya alam kung bakit pero nasasaktan talaga siya sa tuwing maaalala ang sinapit ng kanyang mga magulang. At imbis na kaawaan ng mga tao, pinagtatawanan pa. Pero agad din niyang napigil ang pag-iyak. Hindi dapat siya panghinaan ng loob dahil lang sa pinagtatawanan ng iba ang nangyari sa nanay at tatay niya. Tuloy pa rin ang plano. Malas lang ng Kaloy na yon dahil siya ang mauunang mamamatay sa mga kasama niyang nagpahirap sa mga magulang ni Rosana. Bagamat hindi niya alam kung saan ang bahay ni Mang Kaloy, batid niya naman kung saan ito matatagpuan. Sa tabing dagat. Medyo may kalayuan yon dahil halos nasa dulo na yon ng baryo pero wala siyang pakialam. Mang Kaloy? Ako po yung pinakilala ni Jandy kahapon. Kumusta po kayo? Mukhang marami po kayong huli Gusto niyo po tulungan ko po kayo dyan? Oo, ikaw nga, iha. Sige, hindi mo naman kailangan gawin yan, pero maraming salamat, ha. Pakikuha mo na nga lang yung plastic dun sa may bangka para may mapaglagyan ako ng mga pinamimili rito. Ngumiti na lamang si Rosana at agad na nagtungo sa bangka ni Mang Kaloy matapos kuhanin ang damit. Hinanap rin niya ang plastik na tinutukoy ng matanda at agad naman niyang nakita. Napatingin siya sa damit na nakasampay sa gilid ng bangka. Katatanggal lamang nun sa katawan ni Mang Kaloy. Naalala niya ang sinabi ng Tia Gemma niya. Kailangan niya makakuha ng kahit anong gamit na pagmamay-ari ng bibiktimahin upang maisagawa ang ritual. At yung damit ang kanyang nakita. Lumingon-lingon muna siya sa paligid bago mabilis at palihim na sinuksok sa tagiliran niya ang basang damit. Pagkatapos ay agad na siyang bumalik sa kinaroroonan ni Mang Kaloy. Heto na po, Mang Kaloy. Ay nako, salamat. Pasensya ka na sa abala, ha. Hayaan mo't bibigyan na lang kita ng isda pagkatapos nito. Ayos lang po. Mauna na po ako sa inyo. Dumiretso na si Rosana sa kabilang baryo kung saan naroroon ang kanyang tiyahin. Nagmamadali at nanginginig pa siya dahil sa kagustuhan na makapaghiganti kay Mang Kaloy. Naabutan niya si Gemma na kasalukuyang nakaupo sa gitna ng mga nakapalibot na pulang kandila. Pero agad naman itong tumigil nang makita si Rosana. Ano? Nakakuha ka na? Opo, tiya. Heto ang damit ni Mang Kaloy, isa sa mga sumunog ng buhay kina inay at itay. Mabuti kung ganon. Akala ko ay nakalimot ka na sa ating plano. Mag-iisang buwan na kasi wala ka pa rin nagagawa. Sa tingin ko tuloy, nawili ka na sa pakikipagkaibigan sa 3 binatilyong yon. Hindi naman po kasi ganong kadali, tiya. Hindi ko naman pwedeng madaliin ang lahat dahil baka makahalata sila. Ay, hindi na bale.
Bumalik ka na lang sa baryong yon. Dumiretso ka sa gubat malapit sa inuupahan mong bahay. Doon ko dadalhin ang katawan ni Kaloy at ikaw na ang bahala sa gagawin mo. Hindi po ba kayo sasama, tiya? Hindi mo na ako kailangan doon, Rosana. Gagamitan ko lamang siya ng orasyon upang hindi sila makapanlaban sa'yo. Pero itong tandaan mo, kahit anong pakiusap niya, wag na wag kang maaawa sa kanya. Naiintindihan mo ba? Opo, tiya. Oh, sige na. Ay, siya nga pala. Huwag ka magtataka kung mula ngayon ay may parating susunod sa iyong ibon. Isa yung uwak. Kapag gusto mo akong makausap o may bagong biktima na naman, sulatan mo lamang ako at ibigay mo sa uwak na yon. Nasa ilalim siya ng orasyon ko, kaya anuman ang naisin mo, susundin niya. Hindi na nagsayang pa ng oras si Rosana para magtanong. Wala naman siyang magagawa kung yon ang gusto ng kanyang tiyahin. Pagkaalis niya roon ay dumiretso na siya sa likod ng bahay na kanyang inuupahan. Madilim sa parteng yon pero may kaunting liwanag naman dala ng mga ilaw sa likod bahay. Saglit pa siyang naghintay doon. Iniisip kung ano ba ang maaaring gawin kay Mang Kaloy. Malinaw sa kanya na papatayin niya ito pero hindi niya alam kung papano. Pahihirapan ba muna o diretsong pagpatay na? Makalipas ang ilang minuto, may natatanaw na siyang figura ng isang tao na papalapit sa kanyang kinatatayuan. At habang lumalapit ito, ay unti-unti niya nang nakikilala. Si Mang Kaloy na nga. Naglalakad ito na parang wala sa sarili. Hindi na siya nagtaka pa kung bakit. Malamang ay nasa ilalim na ito ng salamangka ng kanyang tiyahin. Rosana, mabuti nandito ka. Tulungan mo ako. Hindi ko makontrol ang sarili ko at kung sana lang humaakbang ang mga pa ako papunta rito. Tawagin mo si Mang Bencio. Kinukulam yata ako. Hirap sa pagbitaw ng mga salita si Mang Kaloy dahil bukod sa parang may kumokontrol sa kanya, pakiramdam niya rin ay mayroong kamay na nakasakal sa kanyang leeg. Pero imbis na sumagot si Rosana ay kumuha siya ng isang malaki at matigas na kahoy. Saglit niyang tinitigan si Mang Kaloy bago hinambalos ang paanan ng matanda, dahilan para mapaluhod ito. Anong ginagawa mo? Bakit mo ginawa yon? Bakit ko ginawa? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Hindi kita maintindihan, Iha. Ano ba nangyayari? Aray ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sa akin? O baka mas tamang sabihin na sa mga magulang ko? Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Mabuti pa, tumawag ka na lang ng tulong at saka natin pag-usapan kung ano man ang problema mo. Ang bilis mo naman yatang makalimot. Hindi mo na ba maalala yung mag-asawang sinunog nyo ng buhay? Saglit na natahimik si Mang Kaloy na tila nag-iisip, pero bigla na lang siyang tumawa na lalong ikinainit ng dugo ng dalaga. Kung gano'n ay anak ka pala nila. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. May anak pala ang mga demonyong yon. Anak na mukhang anghel pero isa ring halimaw gaya ng mga magulang. Kayo ang demonyo. Wala namang ginawa sa inyong inay at itay ko. Pero anong ginawa nyo? Pinatay nyo sila. Pinatay nyo sila nang walang kalaban-laban. Walang ginawa? Sila lang naman ang pumatay sa aking asawa. At sa iba pa na naging biktima rin ang pangungulam ng mga magulang mo. Inosente sila. Napagbintangan lang sila. Hindi sila ang walang awang pumapatay sa mga taga rito.
Kahit ano pang sabihin mo, hindi na mababago pa ang katotohanan na masasama ang mga magulang mo at halimaw sila. Dapat lang silang mamatay. Ang tanga ko lang dahil naging mabait ako sa anak ng mga halimaw na yon. Kung alam ko lamang, ako na mismong gumilit sa leeg mo at sinunog rin gaya ng ginawa namin sa mga magulang mo. Nagpantig ang pandinig ni Rosana sa mga sinabi ng matanda. Kaya sunod-sunod niya itong hinampas ng matigas na kahoy na kanyang hawak. Pagdaing at pagtawa lang ang lumalabas sa bibig ni Mang Kaloy. Napatigil si Rosana nang mahuli ng matanda ang kahoy na inihahampas niya. Tumayo ito at parang biglang nawala ang orasyon ng kanyang tiyahin dahil nakakakilos na si Mang Kaloy. Bagamat masakit pa rin ang katawan, dala ng mga hampas ni Rosana. Nag-agawan sila sa armas na yun, ngunit dahil nga likas na mas malakas ang puwersa ng mga lalaki kesa sa babae, agad na natumba si Rosana sa damuhan na puno ng mga tuyong dahon, at si Mang Kaloy na ang may hawak ng matigas na kahoy. Sabihin mo kung sino pa sa ang kanyong walang awang pumapatay ng mga inosenteng tao dito. Nang sa ganon, matapos na rin namin ang buhay nila, para doon na kayo magkita-kita sa impyerno. Kung meron mang masama rito, kayo yon, hindi kami. Hindi ang mga magulang ko. Mga wala kayong awa. Kami pa talaga ang mga walang awa. Mga kampon kayo ng demonyo. Ang mga katulad nyo ay walang puwang na mabuhay dito sa mundo. Napapikit na lamang si Rosana nang humugot ng puwersa ang matanda para ihambalos sa kanya ang matigas na kahoy. Pero agad din siyang napamulat nang marinig niya ang pagdaing nito. Nakahawak sa leeg niya at sinasakal ang sarili. Agaran siyang tumayo at dinampot ang matigas na kahoy at walang pag-aalinlangan na pinaghahampas ang katawan ng matandang lalaki. Maya-maya, tumigil rin siya nang nakahandusay na si Mang Kaloy. May malay pa pero hinang-hina na ang katawan. Ibabalik ko sa iyo ang tanong. Sino pang mga kasama mo na pumatay sa mga magulang ko? Sabihin mo! Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Magdusa ka! Mamatay kayong mga mangkukulam kayo! Kung ganon, mauuna ka! At muli, hinambalos niya na naman ng matigas na kahoy ang hirap ng matanda. Mga sigaw at daing ang lumalabas sa bibig nito, hanggang sa tuluyan na yung binawian ng buhay. Ngunit si Rosana tuloy pa rin sa paghampas ng kahoy kay Mang Kaloy kahit na hindi na ito gumagalaw at halos lasug-lasug na ang katawan. Lumuwa na rin ang mata ng matanda dahil maging ang ulo ay hindi niya pinalampas sa paghambalos. Bawat hampas ay may kaakibat na sakit sa kanyang puso. Walang tigil rin sa pagtulo ang kanyang luha. Huminto lamang siya nang makaramdam na ng pagod. Nakaluhod habang pinagmamasdan ang halos hindi na makilalang katawan at muka ni Mang Kaloy. Ilang saglit pa, bigla na lamang siyang tumawa at pagkuway iiyak na para bang nawawala na sa kanyang sarili. Yun kasi ang unang beses na nanakit siya ng tao at hindi niya lang basta sinaktan, tinapos niya na rin ang buhay nito. Tiningnan niya ang mga kamay na may bahid ng dugo, pati ang kanyang damit. Sa bawat paghampas niya ay may mga sumisirit na dugo na tumitilamsik pa sa kanya. Hindi ikaw ang huli, Mang Kaloy. Uubusin ko kayo. Kayong mga walang awang pumatay sa kanila. Gagantihan ko kayo. Magmula ng gabing yon, tuluyan na nga siyang nilamon ng galit. Galit na hindi mapapawi hanggat hindi na uubos ang mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Isang umaga. Nabalitaan niyo ba yung nangyari kay Mang Kaloy? Patay na raw ah.
At ang mas malala pa, halos hindi na makilala yung katawan niya at mukha nung natagpuan dun sa may kakahuyan. Grabe, nakakaawa ang sinapit niya. Sino naman kaya ang gumawa nun sa kanya? Napakawalang puso naman nun. Mabait rin naman yung si Mang Kaloy eh. Hayaan nyo na, wala naman tayong alam sa mga nangyayari. Siguro may malaking galit lang kay Mang Kaloy ang gumawa nun. Ang tanong sino? Sa pagkakaalam ko, wala namang kaaway yun dito, maliban lang sa mga magkukulam. Ay, baka sila talaga may gawa nun. Pagkasabi noon ni Jandy, saka naman dumating si Rosana na halos abot tenga ang ngiti. Naroon sila sa kubo na lagi nilang tinatambayan. Mas mukha pa nga nila itong tahanan kesa sa kanilang mga bahay. Parang ang saya mo ah. Ano meron? Wala naman. Parang maganda lang ang gising ko ngayong umaga. Ganon? Pero may masama kaming balita sa'yo. Alam mo bang patay na si Mang Kaloy? Kagabi lang nakita yung katawan niya at halos hindi na makilala. Ganoon ba? Nakakalungkot nga yan pero wala naman tayong magagawa. Di ba tinanong mo pa sa amin noong nakaraan kung saan ang bahay ni Mang Kaloy? Hindi kaya may kinalaman ka sa pagpatay sa kanya? Biglang nag-iba ang mukha ni Rosana na hindi mo maintindihan kung nagulat ba, natakot o naggalit. Sinasabi mo bang akong pumatay sa kanya? Ay, teka lang, ba't galit ka na agad? Nagbibiro lang naman ako eh. Ito naman hindi na mabiro. Tama na nga yan. Ikaw, Jandy, huwag ka nang bibintang ng ganyan. Walang magandang na idudulot ang pambibintang. Huwag mo nang uulitin yun ha. Hindi naman kasi ako nang bibintang eh, nagbibiro lang ako. Rosana, pasensya na. Hindi kasi magandang biro yon. Halika Rosana, samahan mo ako. Saan tayo pupunta? Basta sumunod ka na lang. Pagkaalis ng dalawa, saan pupunta yung dalawang yun? Bakit hindi tayo sinama? Kasalanan mo kasi, pabiro-biro ka pa dyan. Alam mo, pag yun si Rosana, hindi tayo kinausap, kasalanan mo talaga. Tampuhin pa naman ang mga babae. Ay nako, diyan ka na nga. Uy, teka, grabe naman tong mga to, nagbiro lang naman ako eh. Pero ba't gano'n na lang ang reaksyon ni Rosana kung hindi naman totoo? Ay, sabagay, ikaw ba naman ang pagbintangan? Ay, ang gulo. Bahala na nga. Samantala, kasalukuyang nasa tabing ilog sina Marlon at Rosana. Yun din ang ilog kung saan sila namimingwit noong nakaraan. Umupo sila sa damuhan at pinagmamasdan ang magandang tanawin na nasa kanilang harapan. Bakit tayo nandito? Gusto ko lang ng tahimik na lugar para makapag-isip. Bakit mo pa ako isinama? Kung gusto mo makapag-isip, dapat mag-isa ka lang. Gusto rin kitang makasama. Ha? Ang ibig kong sabihin, makausap. Gusto kitang makausap, Rosana. Tungkol naman saan? Tungkol sa'yo, sa buhay mo. Gusto pa kitang mas makilala. Magkwento ka naman. Bakit naman gusto mo akong makilala? Wala naman. Hindi naman siguro masamang mas makilala ko pa ang kaibigan ko, hindi ba? Nitong mga nakaraan yun, dalawa lang ang lagi mo nakakausap dahil nga masyado ako naging abala. Gusto rin kitang mas makilala at gusto kong kilalanin mo rin ako bilang magkaibigan. Ayos lang ba yan? Hindi malaman ni Rosana ang kanyang isasagot. Hindi niya rin mawari kung bakit tila ba lumalakas ang tibok ng kanyang puso sa tuwing sumusulyap sa kanya ang kanyang kaibigan. Pero ang totoo niyan, ayaw niya talagang magkwento dahil wala naman siyang dapat na ikwento. Patay na ang kanyang mga magulang at ang tiya Gemma niya na lamang ang alam niyang natitira niyang kamag-anak. At kung sakaling magkukwento siya, baka hindi niya mapigilan ng umiyak at ilabas ang galit tungkol sa pagkamatay ng mga ito. At kapag nangyari yun, baka mabuko pa siya ni Marlon. Pasensya na, masyadong malungkot ang buhay ko kaya ayaw ko magkwento. Tsaka wala rin naman akong oras para sa mga ganyan. Sige na, mauna na ako sa'yo. Teka, sandali lang. Sige na nga.
Kung hindi ka pa handang magkwento sa akin, ayos lang. Ako na lang, pwede? Gusto ko lang kasing may mapagkwentuhan ng mga problema ko. Kung ayos lang sa'yo. Hindi na sumagot pa si Rosana, bagkus ay nakinig na lamang sa mga sinasabi ng binata. Napag-alaman niyang hindi pala maganda ang relasyon nito sa kanyang mga magulang. Parating nagtatalo tungkol sa mga bagay-bagay. Lagi ring wala ang mga yun at nagtutungo sa ibang bayan dahil sa kanilang trabaho. Malaki ang tampo ni Marlon sa mga magulang dahil halos wala ng oras ang mga ito para sa kanya. Kaya ang tampo na yun ay idinadaan niya na lamang sa pakikipag-away sa grupo ni Ruel. Pero ni minsan ay hindi naman daw siya nagtanim ng sama ng loob sa mga yun. Lumipas ang mga araw at linggo, nasundan pa ng ilang beses na pagpatay ang nangyayari sa baryo. May ilan na gaya ni Mang Kaloy ang sinapit, ngunit ang iba ay mahahalata mo talaga na biktima ng pangungulam dahil sa mga butas sa katawan na tila pinaglabasan ng mga insekto. Labis nang nabahala ang mga taga-baryo sa nangyayaring yun, lalo na ang grupo ng mga sumugod noon para sunugin at patayin ang mag-asawang Mabel at Rodel. Halos lahat kasi ng sunod-sunod na pagpatay ay yung mga sumugod doon. Mapalalaki man o babae, binata o dalaga, matanda man o bata ay walang pinipili. Samantala, tuwang-tuwa naman si Rosana habang pinagmamasdan ang lalaking hindi magkamayaw sa pagsigaw, dala ng sakit sa patuloy na pagsipsip, pagngat-ngat at pagkagat ng mga insekto sa kanyang katawan. Labas-masok rin ang medyo may kalakihang uod sa butas ng kanyang ilong at tainga. Tama na! Nakikiusap ako! Itigil mo na to! Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko, patawarin mo na ako! Pakiusap, itigil mo na! Sige, ganyan nga. Sumigaw ka lang hanggang sa bawian ka ng buhay, gaya na nangyari sa mga magulang ko. Nagsisisi na ako, kaya pakiusap. Nakikiusap ako, pakawalan mo na ako, hindi ko na kaya. Ano bang gusto mong gawin ko para tigilan mo na ako? Wala kang ibang gagawin kundi ang mamatay. Dahan-dahang lumapit si Rosana sa mesa at kinuha ang may kahabaang tubo sa ibabaw noon at mabagal ang kanyang bawat paghakbang habang papalapit sa lalaki. Gusto niya pa kasing nakikita itong nagdurusa at nasasaktan bago niya yon patayin. Walang pag-aalinlangang hinambalos niya ito sa tiyan at sumunod naman ay sa ulo na naging dahilan ng kamatayan nito. Sumirit ang masaganang dugo sa sahig at ang iba ay tumalsik pa sa kanya. Dilat ang mga mata na namatay ang lalaki. Hinila niya ang katawan nito palabas ng bahay at basta na lamang iniwanan sa madilim na parte ng damuhan. Pagkatapos noon, bumalik siya sa bahay para kunin ang ilang gamit. Sa bahay niya na yon dinadala at pinapatay ang kanyang mga binibiktima o mas dapat na sabihing ginagantihan. Lumang bahay yon sa dulo ng baryo. Nasa parteng kakahuyan na rin yun at napapalibutan ng makapal na damo kaya hindi madaling makita kung hindi sasadyain. Pinahihirapan niya muna ang mga ito gamit ang pambabarang. Nagpapalabas ng mga insekto sa katawan at hinahayaan hanggang sa unti-unting manghina ang biktima at saka naman magdedesisyon si Rosana kung gusto niya na ba itong patayin. Ang tiya Gemma niya naman abala sa mga kliyente nito na nagpapakulam sa kanya. Yun lang kasi ang kinabubuhay noon. Doon siya kumukuha ng pera para mabili ang mga pangangailangan niya. Kaya't minsan na lang siyang makatulong kay Rosana sa misyon na dapat ay silang dalawa.
Pero hindi na yon problema para kay Rosana dahil bago pa man maging abala ang tiyahin, ay tinuruan na siya nito kung paano ang mga proseso sa pangungulam at pambabarang, pagkontrol sa mga insekto at iba pa. Ibinigay rin sa kanya ng tiya Gemma niya ang libro na gamit ng kanyang mga magulang noon. Doon nakasaad ang lahat ng mga pwede niyang matutunan. Inaaral niya yon gabi-gabi dahil sa kagustuhan na matuto sa ganoong aspeto para makapaghiganti. Magaling! Mukhang marami ka nang natutunan. Hinahangaan kita, Rosana. Napalingon na lamang bigla ang dalaga dahil biglang dumating ang kanyang tiya Gemma. Kaunti na lamang, tiya, at mauubos ko na sila. Makakaalis na rin ako sa lugar na ito. Mabuti kung ganon. Basta't ito ang tatandaan mo, mahal kong pamangkin. Para may pagpatuloy at matapos mo ang paghihiganti, huwag kang magpapadala sa kahit anumang tukso na pwedeng makapagpapigil sa'yo. Huwag kang maaawa. Huwag kang magpapadala sa mga matatamis nilang salita, sa mga mapanlinlang nilang salita. Naiintindihan mo? Hindi habang buhay ay katabi mo ko, kaya dapat ay alam mo na ang mga dapat gawin. Bakit kayong kanya magsalita, tiya? Bakit parang nagpapaalam ka na sa akin? Iiwan mo na rin ba ako katulad nila, inay? Hindi ko rin alam. Basta't may nararamdaman lang akong parang may hindi magandang pangitain. Pero kahit ano pa man yun, tandaan mong mahal ka ng tiya Gemma mo, ha? Kahit salot at halimaw man ang tingin nila sa atin, may puso at marunong pa rin tayong magmahal. Tiya, bakit ka ba nagkakaganyan? Sige na, lumakad ka na. Bumalik ka na sa inuupahan mo bago nila mahalata na lagi kang wala roon. Maiwan na muna kita rito at may aasikasuhin lang ako. Ako na rin ang magtutuloy sa paglilinis nito. Sige na, bilisan mo't mag-iingat ka. Isang maingay na umaga ang bumungad kay Rosana. Mga taong nagkukumpulan sa isang tabi na parabang may pinagkakaguluhan ang mga ito. Kanina pa sa paggising niya ay may mga naririnig na siyang bumalik raw muli ang albularyong si Mang Bencio at may pinatay itong isang mangkukulam. Dahil sa kuryosidad, lumapit rin siya sa nagtutumpukang mga tao at sa hindi niya mawari, tila nanginginig ang kanyang mga paa papunta roon. Kawawa naman ang sinapit niya. Bakit kasi kailangan pang gawin ang mga bagay na yon? Ano bang nakakaawa riyan? Dapat lang yan sa mga mangkukulam na gaya niya. Mga salot. Dapat nga ay sinunog rin ang bahay nun. Kailan ba mauubos ang mga mangkukulam na yan? Sumusobra na sila. Ang dami nang namamatay rito sa atin dahil sa kanila. At sigurado ko na ang mangkukulam na yan, yun ang pumapatay. Abay, ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat na sana'y mawala na mga taong masasama gaya nila. Ay, Diyos ko, kailan ba matatahimik ang baryo natin? Ilan lang yan sa mga bulong-bulungan at mga salitang narinig niya habang nakikisiksik sa mga tao. At habang papalapit siya ng papalapit sa unahan, ay mas lalong kumakabog ang kanyang dibdib. Umaasa siya na mali ang kanyang iniisip. Pero sa lahat yata ng kanyang pag-aakala ay yun lang ang nagkatotoo. Napatakip siya ng bibig nang masilayan ang pinagtutumpukan ng mga tao. Ang kanyang tiyahin, nakatali ang katawan nito sa isang puno at medyo nakaangat pa. Puno ng sugat ang katawan at bakat pa ang ilan sa mga braso nito na tila ba nilatigo. Duguan rin ang damit at nakayuko. Sa ganoong dagay ay batid ni Rosana na ang kanyang tiya Gemma ay wala ng buhay. Hindi niya nakayanang magtagal doon. Napatakbo siya paalis. Nakasalubong niya pa ang 3 kaibigan at tinatawag siya ng mga ito pero hindi niya napinansin at nagtuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo. Tumigil siya sa tabi ng ilog at doon humagulgol ng iyak. Tila bigla siyang nanlambot dahil sa kanyang nasilayan.
Nanginginig ang kanyang tuhod at buong katawan dahil sa sakit na nararamdaman, at higit sa lahat, sa galit na nabubuo sa kanyang dibdib. Kung sa kanyang mga magulang ay hindi niya nasilayan ang katawan ng mamatayang mga yon, sobra-sobra na siyang nasaktan. Ito pa kayang sa kanyang tiyahin na nakita mismo ng dalawa niyang mga mata kung ano ang sinapit. Bakit lahat na lang ng mga mahal niya sa buhay ay nawawala, pinatay at kinukuha sa kanya? Dahil sa nangyari, sobrang galit na ang nararamdaman ni Rosana sa mga tao. Ilang sandali pa, pinahid niya ang kanyang mga luha at napagpasyahang umalis na doon. Pero sa pagharap niya ay isang lalaki ang bumungad sa kanyang paningin. Si Marlon, may pag-alala sa mga mata nito. Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Anong ginagawa mo dito? Sinundan kita, para kasing may problema ka. Ano ba nangyari? Bakit bigla ka na lang tumakbo paalis doon at umiiyak pa? Kilala mo ba kung sino yung babaeng yon? Hindi Hindi ko siya kilala. Saka ba't ko naman iiyak ka ng mangkukulam na yon? Ibang dahilan kung bakit ako umiiyak. Pwede mong sabihin sa akin kung anong problema mo. Umiling na lamang ang dalaga, sabay akmang aalis, ngunit hinigit ng binata ang kanyang braso papalapit sa kanya at niyakap ito. Kung hindi mo kayang sabihin ang problema mo, hayaan mong ang bisig ko magpagaan sa pakiramdam mo. Umiyak ka lang. Ilabas mo lahat ng sakit na nararamdaman mo. Nandito lang ako, Rosana. Nagulat si Rosana sa kanyang mga narinig. Hindi siya makagalaw ng mga sandaling yun. Nabigla siya sa ginawa sa kanya ng kaibigan. Ngunit gayunpaman ay sinunod niya na lamang ang sinabi nito. Muli siyang humagulgol. Batid niyang hindi sapat ang pag-iyak para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Pero nababawasan naman ito kahit papano. Pakiramdam niya ay nakahanap na siya ng kakampi na maaaring pagsumbungan ng lahat ng sakit, galit at hirap na kanyang pinagdaraanan. Pero alam niya na hindi yun maaari. Baka mas lalo lang gumulo kapag ipinagtapat niya ang kanyang mga sikreto. Ngunit ng mga sandaling yun, unti-unti niya nang napagtatanto na nagkakaroon na siya ng pagtingin para sa binatang nakayakap sa kanya. Sa tuwing mag-uusap sila ay lumalakas ang tibok ng kanyang puso na hindi niya naman nararamdaman kapag may kausap siyang ibang tao o sina Jandy at Renzo. Hindi niya alam kung bakit niya yon nararamdaman kaya siya ay naguguluhan. Magmula ng araw na namatay si Gemma ay mag-isa ng ginawa ni Rosana ang paghihiganti. Walang sino man ang nakakaalam na siya ang nasa likod ng mga pagpatay dulot ng pangungulam sa kanilang baryo. Mas ginawa niyang brutal ang kanyang paghihiganti. Para sa kanya ay hindi sapat ang kamatayan upang maibsan ang kanyang galit. Gayunpaman, hindi niya naman dinadamay ang mga walang kasalanan, maliban na lang kung nagtatangka ang mga ito na siya ay pigilan. Ang dahilan kung bakit isa-isa niyang nalalaman kung sino ang mga dapat niyang paghigantihan ay dahil rin mismo sa mga kasamahan nito, na pilit niyang pinaamin kung sino pa ang kasama niya. Matapos niyang malaman ang tungkol kay Mang Kaloy at mapatay ito, nagmasid-masid na siya sa paligid. Nakisama hanggang sa napag-alaman niya kung sino-sino ang mga dapat niyang paghigantihan hanggang sa lumawak na ang kanyang nalalaman. Isang gabi, masayang nagtatawanan ang magkakaibigang sina Jandy, Renzo at Marlon kasama si Rosana. Kagagaling lang nilang sabay-sabay na kumain sa isang karinderya. Sagot ni Renzo ang lahat.
Kahit papaano naman kasi ay may pinagkakakitaan sila, hindi lang puro away at pagtambay ang kanilang ginagawa. Rumaraket-raket din ang mga ito sa palengke, at dahil sa kanilang apat ay si Renzo pa lang ang nagkaroon ng maayos na trabaho, siya ang nanglibre nung gabing yun. Natigil sila sa pagtatawanan nang humarang si Ruel kasama ang kanyang grupo. Parang ang saya nyo ah. Huwag kang makialam dito. Tumabi ka dyan. Huwag mong sirain ang kasiyahan namin. Palibhasa, puro lungkot lang ang buhay mo eh. Aalis lang ako rito kapag lumuhod kayo sa harapan ko. Asa? Kapal na mukha mo. Alam nyo, matagal-tagal na rin nung huli tayo nagkaharap eh. Gusto nyo ng round 2? Anong round 2 ka dyan? Round 100 na tayo, huy. At lampas kalahati doon, talo kayo. Kawawa naman ang mga bata. Ano bang kailangan mo, Ruel? Pwede ba kung gusto mo makipag-away, wag ngayon? Hindi pa ba sapat yung mga pasa na ibinigay ko sa'yo noong nakaraan para tumigil ka na? Nakakapagod ka na rin eh. Para kang batang kulang sa pansin. Yabang mo ah. Pero sige, aalis ako. Yun ay kung hinding-hindi kami luluhod sa'yo kaya wag ka nang umasa. Ipakilala niyo naman ako dyan sa babaeng palagi niyong kasama. Anong pangalan mo, Misa? Alam mo, hindi ka dapat nakikipagkaibigan sa mga yan dahil gago rin yung mga yan. Hindi gaya ko na mabait lang. Baka nga mamaya, pagtulungan ka ng mga yung gasain eh. Ang sabi ko, umalis ka na, Ruel. Huwag mo kaming siraan sa kanya. Huwag ka maniwala sa kanya, Rosana. Hindi namin gawain yun. Marlon, pre. Mukhang napalakas yata ang pagpukpuk mo ng bote sa ulo nito kaya nasisiraan na ng bait. Kanya-kanyang komento ang tatlo para depensahan ang kanilang sarili na hindi nila yun gagawin sa babaeng kaibigan. Samantala, si Rosana naman ay tahimik lamang sa isang tabi. Nasa gitna siya ni Renzo at Marlon. Si Jandy ay nasa kaliwa katabi ni Renzo. Kanina pa siya nakikinig sa usapan ng mga kalalakihan, at isa lang ang kanyang masasabi, mayabang nga talaga ang Ruel na yon. Nagulat ang tatlo niyang kaibigan nang humakbang siya palapit sa mayabang na lalaki. Pinipigilan pa siya ng mga ito pero hindi siya nakinig. Tinitigan niya ng mata sa mata ang lalaki at halos pabulong na nag-usal ng dasal. Maya-maya pa ay bigla na lang itong naglakad papaalis na parang wala sa sarili. Agad naman itong sinundan ng kanyang mga kaibigan na kitang-kita sa muka ang pagtataka. Anong nangyari dun? Anong ginawa mo sa kanya, Rosana? Hindi ko alam. Wala naman akong ginawa eh. Tiningnan ko lang naman siya sa mata para ipalam sa kanya na hindi ako naniniwala sa kanya. Ganun? Ang galing mo naman pala. Napaalis mo siya ng ganun-ganun na lang. Naks, iba ka talagang babae ka. Tama na yan, umuwi na tayo. Bukas na lang ulit, ha? Sinamahan ni Marlon si Rosana para ihatid ang dalaga, habang sina Jandy at Renzo naman ay sa kabila dumaan dahil malapit lang doon ang kanilang bahay. Saglit na nag-usap ang dalawa. Bakit si Marlon lang ang naghahatid kay Rosana? Pwede naman tayong tatlo, di ba? O ano naman ang problema dun? Saka ano ba, Renzo? Mas malapit kasi ang bahay ng kaibigan natin sa inuupahan ni Rosana kaysa sa atin dalawa, kaya mas ayos na rin na sila magsabay. Kahit na, kaibigan rin naman tayo ni Rosana. Ang sabihin niya, may gusto lang siya dun. Teka nga, bakit mo nasasabi yan? Huwag mong sabihin, nagsiselos ka. Anak ng teteng pre naman oh. May gusto ka ba kay Rosana? Naku, malaking problema to. Ano naman ang problema kung may gusto ko kay Rosana? Wala namang masama doon, di ba? Ay, alam mo bang may gusto rin si Marlon sa kanya? Talaga? Sinabi niya sa'yo? Kailan pa? Nung isang araw lang. Inamin niya sa akin. Nagpapaturo pa nga kung paano manligaw eh. Alam mo naman yun, wala pang naging bebot sa buhay yun. Samantalang ako, nakailan na, di ba? Bakit sa'yo niya lang sinabi? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Kasi nga, nahahalata niya na parang may gusto ka rin kay Rosana. Kaya, hindi niya sinabi sa'yo.
Nagsisinungaling kayo sa akin, ha? Oy, hindi ka sinungalingan yon, pre. Kung alam lang sana ni Rosana ang totoo. Teka. Huwag mo sinasabi yan. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong kakalabanin si Marlon. Tsaka ano ka ba? Magkakaibigan pa rin tayo dito, huwag naman kayong ganyan. Marami pang ibang babae dyan, pare. Ipaubaya mo na si Rosana kay Marlon. At hindi na sumagot pa si Renzo. Bagkus ay nagpatuloy na lang sa paglalakad. Hindi pa naman ganun kalalim ang pagtingin niya para kay Rosana, pero sapat na para masaktan siya sa nalamang iisang babae lang pala ang nagugustuhan nila ng kanyang kaibigan. Samantala, Marlon, alam mo naman siguro kung saan nakatira si Mang Bencio, no? Yung albularyo. Gusto ko sana siyang makita at makausap. May itatanong lang ako sa kanya. Pwede mo bang ituro sa akin kung nasan ang bahay niya? Ano bang kailangan mo sa kanya? Hindi mo na kailangang malaman. Basta gusto ko lang siyang kausapin. Sasamahan na lang kita. Hindi na, kaya ko naman yon. Alam mo, kasi si Mang Bencio, magaling na albularyo yun. Minsan nga, hindi ka pa nakakapagsalita, alam niya na agad kung anong kailangan mo sa kanya. Ganon siya kagaling, kaya kung gusto mo talaga siya makausap, sasamahan kita. Napakibit balikat na lamang ang dalaga, mukhang walang balak ang kaibigan na sabihin sa kanya. Ang totoo, isa ang albularyong si Mang Bencio sa mga nais niyang gantihan dahil sa pagpatay nito sa kanyang tiyahin. Malaki ang tiwala niya sa sarili na kaya niyang talunin ang albularyong yun. Nang makarating na sila sa labas ng bahay na tinutuluyan ni Rosana, nagpaalam na sila sa isa't isa. Isang gabi, gaya ng mga naunang biktima ni Rosana, wala ring tigil sa paghiyaw ang dalawang lalaki. Mag-ama yun. Gamit ang isang manika ay nakokontrol ni Rosana ang katawan ng isa sa dalawang lalaki. Sinasaktan nito ang kanyang sarili, sampal, suntok, sipa at iba pa, habang ang isa naman ay nakatali at pilit na pinagsisisipa ang mga ipis na lumalapit sa kanya. Parang awa mo na, tama na. Tigilan mo na ako. Nasasaktan na ako. Itay! Bakit sa akin ka nagmamakaawa? Hindi ba't ikaw naman ang nananakit sa sarili mo? Dahil kinokontrol mo ako. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako rito. Hayop ka. Itay, tulungan mo ako. Demonyo kang babae ka! Pag nakawala ako rito, papatayin kita! Pakawalan mo ang anak ko! Kanina lamang ay nagmamakaawa kayo, tapos ngayon minumura niyo na ako? Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Sabagay, mag-ama nga pala kayo. Hindi pa rin tumigil si Rosana. Ang dalawang lalaking yon ang siya ng huling magiging biktima. Kaya mas gagawin niyang karumal-dumal ang pagpatay sa mga ito. Naubos niya na ang lahat. Kung bibilangin, halos nasa 25 ang kanyang biktima. Kasama na ang dalawang lalaki na papatayin niya pa lamang. Nagawa niyang tapusin ang mga ito sa loob lamang ng mahigit 3 buwan. Gusto niyo bang maglaro muna tayo? Ayoko. Kung wala ka din namang balak pakawalan ako, patayin mo na lang ako. Huwag mo na akong pahirapan pa. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero bago ko gawin yan, pahihirapan muna kita. Handa ka na ba? Umupo si Rosana sa isang bilog na pinalilibutan ng mga kandilang pula na nakasindi at nag-usal ng dasal na hindi maintindihan ng lalaki. Maya-maya pa, ang lalaki na kanina lang ay sinasaktan ang kanyang sarili ay bigla na lang natumba at namilipit sa sakit. Pakiramdam niya ay may kung anong mga nilalang sa loob ng kanyang katawan na humahalukay sa kanyang laman loob. Pagkaraan pa ng ilang sandali ay isa-isa nang nagsilabasan ang mga ipis at uod sa kanyang katawan. Kasama pa ang iba't ibang uri ng insekto. Dumoble ang pagsigaw ng lalaki
Dahil sa takot at pandidiri, idagdag pa ang sakit sa pagkagat nito sa kanya. Habang si Rosana naman ay umalis na sa bilog na yon at nakangiting pinagmamasdan na lamang ang naturang lalaki. Anong pakiramdam? Masakit ba? Itigil mo na to! Ayoko na! Hindi niya yon pinansin. Bumaling siya sa isa pang lalaki na nakangisi. Masama ang tingin nito sa kanya, pero imbis na mainis ay natawa pa si Rosana. Ano, masarap bang pagmasdan ng anak mo na namimilipit sa sakit? Humihiyaw, umaaray, sumisigaw? Humihingi ng tulong pero wala kang magawa? Ano ang pakiramdam, ha, tanda? Ako na lang ang pahirapan mo. Huwag na ang anak ko, nagmamakaawa ako sa iyo, pakawalan mo na siya. Ako na lang ang gantihan mo. Huwag mo namang suluhin ang pagpapahirap ko. Kasama rin dito ang anak mo kaya dapat magdusa rin siya. Kayong dalawa. Wala akong pakialam. Mahal ko ang anak ko kaya ako na lang. Patayin mo na ako. Basta pakawalan mo lamang ang anak ko. Handa ka magsakripisyo para sa kanya? Napakabait mo naman palang ama. Oo, dahil ganun ang pamilya. Handang magsakripisyo alang-alang sa mga mahal nila. Hindi mo maiintindihan yon dahil wala kang pamilya. Matapos marinig yon, biglang nanlisik ang mga mata ni Rosana. Muling naalala ang masasayang ala-ala nila ng kanyang mga magulang. Kung paano siya ipagtanggol ng mga ito, alagaan at mahalin. Pamilya? May pamilya rin sana ako. Kasama ko pa sana sila ngayon. Kaya lamang hindi na. Dahil pinatay niyo sila. At gaya ng sinabi mo, mayroong handang magsakripisyo para sa pamilya. At yun ang ginagawa ko ngayon. Kahit alam kong labag sa kalooban ko at sa mga magulang kong ginagawa kong ito, itutuloy ko pa rin dahil ito ang nararapat sa inyo. Kayong lahat ang pumatay sa pamilya ko. Hindi pa huli ang lahat, iha. Maaari ka pa magbago. At bakit bigla kang pumait? Tingin mo pakakawalan ko kayo? Huli na ang lahat. Muling nag-usal ng kakaibang lengguwahe si Rosana upang muling kontrolin ang mag-ama. Tinanggal niya ang tali sa matanda upang makapaglakad ito, habang ang anak naman ay unti-unti na ring nilalayuan ng mga insekto. Kusang humahakbang ang mga paa ng dalawang lalaki patungo sa isang parte ng gubat. Matagal na rin nang matutunan ni Rosana kung paano ipasailalim sa isang orasyon ang isang tao upang makontrol ito. Mawawala sa sarili at basta na lang maglalakad kung saan man naisin ng kumokontrol sa kanya. Yun nga lang ay noong buhay pa ang tiya Gemma niya, yun ang gumagawa ng mga bagay na yun. Sabay na huminto ang mag-ama sa tabi ng isang puno. Wala pa rin sa kanilang mga sarili. Gamit ang lubid na dala ni Rosana ay tinali niya sa punong yon ang mag-ama. Magkatabi lamang sila. Tinambak rin ni Rosana ang mga tuyong dahon at kahoy sa palibot ng puno. Nang masiguro niyang ayos na ay sa kanya ibinalik sa normal ang pag-iisip ng dalawa. Bakas na bakas sa mukha nila ang takot at pagkagulat nang bumalik na sila sa katinuan. Habang ang binata ay muling naramdaman ang sakit sa katawan dahil sa nangyari sa kanya kanina. Ang matanda naman ay masamang tumitig kay Rosana. Patayin mo na kami kung yan ang gusto mo. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Ayoko pang mamatay, Tay. Gumawa ka ng paraan para makaalis tayo rito. Tulong! Tulungan niyo kami! Sa tingin mo naman may makakarinig sa'yo dito? Ganyan rin ang mga magulang ko. Ayaw pa nilang mamatay pero tinapos niyo sila. Alam niyo ba kung anong gagawin ko sa inyo? Susunugin ko lang naman kayo gaya ng ginawa niyo kina Inay at Itay.
Sayang lang dahil sa lahat ng mga pinatay ko, kayo lang ang makakaranas na masunog ng buhay, kagaya ulit ng ginawa niyo sa kanila. Wala kang kasing sama. At wala kayong kasing sahol. Sabi nga sa pelikula, lintik lang ang walang ganti. Kaya magpaalam na kayo sa isa't isa dahil ito na ang huling gabi na masisilayan niyo ang mga walang kwenta niyong pagmumuka. Umiiyak na ang binata. Hindi niya tanggap na doon na matatapos ang kanyang buhay. Pero ang mga iyak na yon ay ang mas lalong nagpapasaya kay Rosana, habang ang matanda ay tuloy-tuloy pa rin sa pagpupumiglas sa pagkakatali sa pagbabaka sakaling makakatakas siya roon. Ngunit sadyang mahigpit yon, kaya siya lang ang nasasaktan sa tuwing pinipilit ang sarili na makawala doon. Dinukot ni Rosana ang lighter na dala niya sa kanyang bulsa. Ngumisi siya sa dalawang lalaki bago binitiwan ang lighter na nakasindi na. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga tuyong dahon. Lalong lumakas ang pagsigaw ng binata habang ang ama naman nito ay pumapalahaw na rin dala ng matinding takot. Mabilis na napalibutan ng apoy ang mag-ama. Walang nagawa ang mga ito kundi ang sumigaw na lamang sa pagbabaka sakaling may makarinig sa kanila. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Rosana habang pinagmamasdan kung paano paunti-unting manghina, mag-agaw buhay at mamatay ang dalawang lalaki. Sumagi rin sa kanyang isipan na malamang ay ganun rin ang naging kaganapan sa sinapit ng kanyang mga magulang. Unti-unti siyang nakaramdam ng kaginhawahan matapos matupok ng apoy kasabay ng pagkawala ng buhay ng mag-ama. Sa wakas, natapos rin ang kanyang paghihiganti. Naisip ni Rosana na makakaalis na rin siya sa lugar na yon. Magpapakalayo-layo at muling babalik upang gantihan ang albularyong pumatay sa kanyang tiyahin. Nang maikwento kasi sa kanya ni Marlon kung gaano kagaling na albularyo ang taong yun, ay napaisip siya na baka hindi pa sapat ang kanyang kaalaman upang harapin ito. Nung mga sandaling yun, papaalis na siya sa kakahuyan. Balak niya lang kunin ang mga gamit niya sa inuupahang bahay at aalis na. Buo na rin ang desisyon niyang iwan ang tatlong kaibigan at wag nang magpaalam dahil baka magbago pa ang kanyang isip. Aminado siya sa sarili na napamahal na rin sa kanya ang tatlong yon, lalong-lalo na si Marlon na unti-unting bumibihag sa kanyang puso. Ang pakikisama at pakikipagkaibigan niya sa mga yon ay hindi na pagpapanggap pa, kundi katotohanan na. Malaki rin ang pasasalamat niya na hindi kasama ang tatlong yon sa mga pumatay sa kanyang mga magulang. Dahil kung sakali man ay tiyak na magdadalawang isip siya, ngunit alam niya sa kanyang sarili na mauuwi rin yon sa kasawian. Kaya't kahit masakit sa kanya na iwan ang tatlo, kailangan niya pa ring lisanin ang lugar na yon. Napatigil siya sa paglalakad nang masalubong si Renzo. Nagulat pa siya dahil sa hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Renzo, ikaw pala. Bakit ka nandito? May gusto lang sana akong sabihin sa'yo na dapat mong malaman. Ha? Ano yun? Mukha namang napaka-importante niyan at hinanap mo pa talaga ako hanggang dito. Importante talaga to, Rosana, dahil hindi ka patapos sa paghihiganti mo. May natitira pa. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Gusto kong malaman mo, Rosana. May gusto ka ba kay Marlon? Bakit mo naitanong yan? Ano ba talagang meron, Renzo? Sagutin mo na lang. Pag sinabi ko bang oo? Kung ganun ay huwag mo nang ituloy kung ano man ang nararamdaman mo sa kanya. Dahil tsak na pagsisisihan mo lang. Ang totoo niyan, nandito ako para sabihin sa iyo na si Marlon ay anak ng isang mangkukulam
At hindi lang basta mangkukulam dahil ang kanyang ina ang siyang tunay na pasimuno ng pagkamatay ng mga magulang mo. Anong sinasabi mo? Si Marlon ay... Oo, Rosana. Si Marlon ay anak ni Gracia, ang tunay na salarin sa mga nangyayaring pagpatay dahil sa kulam rito sa baryo noon. Kaibigan siya ng mga magulang mo. Malapit ang inay mo at ang ina ni Marlon sa isa't isa. Para na raw sila magkapatid. Kaya raw pala, ganun ang naramdaman niya nung unang kita niya palang sayo. Pero isang araw, nagkaroon ng pagtitipon ng mga tao rito para alamin at puksain kung sino ang natitirang mangkukulam na pumapatay. Nabanggit namin sa noon na dahil kay Mang Bencio kaya napalis ang mga masasamang mangkukulam rito. Pero magaling ang ina ni Marlon, kaya walang nakaalam na mangkukulam siya. Pero alam yun ng nanay mo. Isang araw, munti ka na siya mahuli. At dahil ayaw niyang mangyari yun, pinalabas niyang ang iyong ina na si Mabel ang nangungulam. Nagkataon kasi na magkasama silang dalawa noon. Pero nakatakbo ang nanay mo at pinuntahan ng tatay mo. Tatakas sana sila pero bago pa man sila makalabas ng kanilang bahay, pinalibutan na ng apoy ang paligid noon. Ilang beses na humingi ng tulong ang nanay mo sa ina ni Marlon para itakas sila bago pa matupok ng apoy. Pero wala siyang ginawa. Masama ang nanay ni Marlon at alam din ni Marlon ang tungkol sa bagay na yun. Kusang bumagsak ang luha sa mga mata ni Rosana matapos marinig ang mga sinabi ng kaibigan. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya lubos akalain, pero gusto niyang maliwanagan. Nais niyang marinig ang panig ni Marlon tungkol dito, kaya matulin siyang tumakbo patungo sa bahay ni na Marlon. Ni hindi niya natanong pa kay Renzo kung paanong nalaman nito ang tungkol sa pangyayaring yun, lalo na ang paghihiganti niya. Natagpuan niya si Marlon na nakasandal sa isang puno sa labas ng kanilang bahay. Ang tinitirikan ng bahay nila ay medyo malayo sa ibang kabahayan. May distansya hindi gaya sa iba na halos magkakadikit. May mga punong nakapalibot din. Nakarating na siya doon noon pero hindi naman siya nagtagal. Sumilay sa mukha ng binata ang saya nang makita niya si Rosana. Ngunit agad din na napawi yon nang salubungin siya nito ng malakas na sampal at malakas na tinanong kung ano ba ang mga sinabi ni Renzo. Nagulat pa siya, ngunit agad din na nawala nang tila na pagtanto ang lahat. Totoo yun, Rosana. Si inay ang pinaka naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo. Alam mo? Matagal mo nang alam ang tungkol doon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Makinig ka mabuti. Oo, alam ko. Alam ko ang tungkol doon, pero nito ko lang din nalaman. Naalala mo ba nung gabing pinatay mo si Mang Kaloy? Nandun ako nung gabing yon. Palihim ko kayong pinapanood. Narinig ko lahat ng mga sinabi mo at ni Mang Kaloy. At kita ko kung gaano ka kagalit sa mga taong pumatay sa mga magulang mo. Nakita ko rin ang paghihirap mo. Nalabag sa loob mo ang ginagawa mo pero kailangan mong gawin para makapaghiganti. Kaya mula nun, inalam ko ang lahat. Nagtanong ako kay inay kung ano ba ang totoo nangyari. Kinulit ko siya hanggang sasabihin niya sa akin ang totoo. At doon ko nga nalaman ang lahat. Kaya gumawa ako ng paraan para gumaan ang loob mo. Kinausap kita. Pinilit na magkwento at ilabas ang lahat ng mga hinanakit mo. Kahit alam ko naman na imposible. Kung ganun, ginawa mo lang ang lahat ng yon dahil lang sa naaawa ka sa akin? Yung mga pinakita mo, parte lang yun ng awa? Hindi sa ganun. Totoo lahat ng pinapakita ko sa iyo. Kung alam mo pala ang tungkol sa lahat ng plano ko, bakit hindi mo ako pinigilan? Bakit hinayaan mo akong pumatay ng pumatay? Dahil parang yun lang ang tanging paraan para mawala ang sakit na nararamdaman mo. Ang galit dyan sa puso mo. Masakit sa akin, mahirap, na isa-isa kong nakikita na may mga namamatay sa mga kababaryo ko ng dahil sa'yo. Pero wala din akong magawa dahil iniisip kita. Matagal ko nang alam ang mga ginagawa mo pero hinahayaan lang kita. Wala akong ibang ginawa kundi ang pagmasdan ka mula sa malayo. Kung paano mo ilabas ang galit mo sa mga taong pumatay sa mga magulang mo. Bakit?
Bakit nanahimik ka lang? Dahil gusto kita. O mas tamang sabihin na mahal kita, Rosana. Marlon, pwede ba akong humiling? Pwede bang itigil mo ng paghihiganti mo? Sumama ka na lang sa akin. Magpakalayo-layo tayo. Tutulungan kitang makalimutan lahat ng sakit na dinadala mo. Basta itigil mo na to. May mga iilan nang naghihinala na ikaw ang mangkukulam na pumapatay rito. At ayoko may mangyaring masama sa'yo. Kaya't hanggat maaari, hanggat maaga pa, umalis na tayo rito. Sumama ka na lang sa akin. Pinapangako ko magiging maligaya ka sa buong buhay na ibibigay ko sa'yo. Sige na, Rosana. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi makasagot ang dalaga at hindi pa rin halos pumapasok sa isip niya na matagal na palang alam ni Marlon ang kanyang mga ginagawa. Bakit hindi man lang niya nahalata? Alam rin kaya ni Renzo at Jandy ang tungkol doon. Walang aalis. Hindi ka pwedeng umalis dito, anak. Sabay na palingon ang dalawa sa likuran ni Marlon kung saan naroon ang kanyang ina. Inay, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka sasama sa babaeng yan. Inay, nakikiusap ako. Hayaan niyo na kami. Hindi pa ba sapat ang ginawa niyo sa mga magulang niya na maging si Rosana gusto niyo rin pagkaitan ng masayang buhay? Hindi ako ang pumatay sa mga magulang niya. Pero ikaw ang dahilan. Ikaw ang naglagay sa kanila sa sitwasyon na hindi dapat nila maranasan. Napakasama mo. Magtutuos tayong dalawa. Hinahamon mo ba ako, iha? Isa yung malaking pagkakamali. Baguhan ka pa lamang, ngunit kung makaasta kaya, kala mo napakagaling mo na. Hindi na nagpapigil pa si Rosana na muling nabuhay ang galit na unti-unti na sanang nawawala dahil sa mga sinabi ni Marlon. Lumuluha siyang nag-usal ng dasal na tanging ang inalang ni Marlon ang nakakaintindi. Kabisado rin nito ang orasyon na yun. Lumakas ang hangin, dahilan upang magsiliparan ang mga tuyong dahon na nasa paligid. Hindi rin nagpatalo si Gracia at ginaya rin ang ginawa ni Rosana. Lalong lumakas ang pag-ihip ng hangin sa kanilang paligid. Ngunit imbis na mga tuyong dahon ang magliparan, ay mga bato naman ang umangat sa ere dahil sa kombinasyon ng kanilang orasyon. Nasa gitna nila si Marlon na hindi alam kung ano ang gagawin, kung sino ang pupuntahan o kakampihan. Wala siyang alam pagdating sa mga ganoong bagay dahil hindi naman siya interesado doon. Tingin mo ba ay kaya mo ko, ha, Rosana? Hindi ko hahayaan na makuha mo ang anak ko sa akin. Nagpaikot-ikot ang mga nakalutang na bato sa ina ni Marlon. Ilang sandali pa ay bigla na lang itong bumulusok patungo kay Rosana, ngunit agad din naman yung naharang ng dalaga. Gamit ang nagtumpok-tumpok na tuyong dahon, sinasalag nito ang mga bato na tatama dapat kay Rosana. Makaraan pa ang ilang sandali, naiinip na si Gracia sa tila wala namang nangyayari sa sitwasyon nilang yun, kaya muli siyang nagsambit ng kakaibang lengguwahe, at maya-maya pa ay bigla na lamang may mga insektong nagsidatingan. Iba't ibang uri ng insekto na napapasailalim sa itim na salamangka ni Gracia. Inay, tumigil ka na! Itigil mo na to, pakiusap! Hayaan mo na kami ni Rosana! Hindi sumagot ang kanyang ina. Imbis na sagurin si Rosana ng mga insektong yon, tumungo ang mga ito sa ibang direksyon. Guguluhin nila ang mga tao at palalabasin ko na ikaw ang may gawa nito, Rosana. Nang sa ganon ay maggaya ka sa sinapit ng mga magulang mo. Kaya sige na, mga mahal ko, dumugin ninyo, mga tao! Muli na naman sanang maglalaban ang dalawa nang biglang may dumating na 3 kalalakihan. Mga albularyo, kasama doon si Mang Bencio. Ngayon alam na namin ang totoo, na mulat sa pulpaman, ikaw na ang salarin sa mga patayan na nagaganap sa baryong ito. Wala ka nang kawala ngayon, Gracia! Huwag mo nang tangkaing lumaban,
o tumakas pa dahil hindi na namin hayaang mangyari yon. Mga hangal kayo! Hindi ako ang pumapatay! Siguro oo noon, ngunit ang mga patay ang nangyari nitong nakaraan. Kagagawan ng babaeng yan. Kaya siya dapat ang kalabanin ninyo at hindi ako. Nagawa ko lang yun dahil gusto kong gumanti. Gumanti sa ginawa nila sa mga magulang ko. Gumaganti ka man o hindi, hindi pa rin may tatago na ikaw ang pumatay sa kanila. Gamit ang mga insektong kontrolado ni Gracia, pinasugod niya ang mga ito sa 3 albularyo upang makalayo siya. Ngunit hindi yun hinayaan ng mga ito. Habang si Mang Bencio ay nag-uusal ng dasal dahilan upang matigilan si Gracia at napatakip sa kanyang tainga na tila may malakas na tunog siyang naririnig. Lumapit si Marlon kay Rosana na naghahanda na rin sanang labanan ang mga albularyo kahit batid nitong wala siyang laban dahil maging si Gracia ay hindi rin kinaya ang 3 yun. Sumama ka na sa akin. Magpakalayo-layo na tayo dito. Paano? Siguradong papatayin din nila ako dahil sa mga ginawa ko. Ayoko. Kung papatayin nila ako, mamamatay akong lumalaban. Makinig ka, Rosana. Makikiusap ako sa kanila na huwag nilang gawin yon, na napilitan ka lang, na hindi mo ginusto yon. Gagawin kong lahat para makumbinsi sila na huwag ka nilang saktan. Basta't huwag ka nang lumaban at magtiwala ka lang sa akin. Magtiwala ka sa akin. Sa tuwing matapos akong magkwento ng ganitong mga pangyayari, napapahinto rin ako sandali, napapaisip kung baka nga ba, sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga hiwagang patuloy na umiiral, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mata at isip ng tao. Pero gaano man kalaki ang mundong ito? At gaano man kadami ang mga kababalaghang naririnig natin, ang pinakamahalaga pa rin ay manatili tayong may mabuting puso at matatag na loob. Maaaring dumarating ang masasamang pangyayari sa mabubuting tao, pero ang kabutihan, hinding-hindi yan nasasayang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pananatili hanggang dulo ng kwento. Bawat isa sa inyo ay maaaring may iba't ibang mapulot. Pero kung kahit papaano ay napaisip ka, o kahit simpleng naaliw ka pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, sapat na yun para sa akin. Nais kong batiin ka, at lahat ng nanunood ngayon, ng kapayapaan at kalusugan. Sana ligtas ka sa bawat biyahe. At sana mainit ang pagtanggap ng tahanan pag-uwi mo. Kapag masyadong mabigat ang mga araw, huwag mong kalimutang magpahinga at alagaan ang sarili dahil ang kalusugan. Walang pwedeng humawak niyan para sa atin. Ang audio na ito ay sininthesis gamit ang teknolohiyang AI mula sa VB-Tool-Doc-VN. At kung kagabi ka nang umuwi mula sa trabaho, o nakahiga ka ngayon habang nakikinig, naway maging mahimbing ang tulog mo. Sana walang bangungot, walang pagod, walang bigat na sumama sa iyo hanggang sa panaginip. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na mga video.